Hello mga ka-Merry Tales! It's been a while. By the way, did you miss me? I've been busy these days writing a book for our organization here in Barcelona, Spain. Shout out to my Totraval Fundación family, to Georgia, Carmen, Chema, and everyone. To our group, Reference de Salud, and of course to Ate Rosa Ventura. Thank you for trusting me with your story. Guys, this is going to be a series called Women of Raval. Our first story is entitled Firm Decisions. Ako, si Rosa. Ang napakababang sahod ng mga guro sa Pilipinas ang dahilan kung bakit ako nagpasyang magtrabaho bilang isang overseas Filipino worker. May kamag-anak ako na may ahensya na nagpapadala ng mga Pilipino sa ibang bansa. Napaniwala ako na pumunta dito sa Spain. Akala ko maganda dito. Mas madali ang trabaho dahil may mga advanced na kagamitan kumpara sa Pilipinas. Akala ko magiging mas maganda ang lahat ng aspeto dito. O pareho lang pala. Itim at puti ang mundo dito. May mga pangit din dito. Maitim na tao, pandak at matangkad. Pareho lang sa bansang pinanggalingan ko. Lubos akong nadismaya dahil isa akong guro sa aking bansa. Ngunit, pagdating dito ay napilitan akong mamasukan bilang isang domestic helper. Mga trabahong hindi ko inakala na gagawin ko. Napilitan akong gawin para kumita ng pera. Yung iniwan ko ang aking 3 anak sa aking ina para alagaan ang anak ng iba. Dito sa Barcelona, kapag nagtrabaho ka bilang isang helper, hindi ibig sabihin na tutulong ka lang. Dahil lahat ay iaasa sa'yo. Literal na lahat. May mga pagkakataon na napapahagulhol na talaga ako. Awang-awa ako sa aking sarili. Nadarama ko na parang napakalayo ng aking agwat mula sa pagiging guro hanggang sa isang katulong. Ang nagpalakas sa akin ay nang itatag ni Father Abelino Sapido ang Sentro Pilipino Tuluyang San Benito, kasama ang mga madre ng San Benedictine. Nagumpisa ako bilang isang volunteer hanggang sa nagkaroon ako ng isa sa mga pinakadakilang tagumpay ko, ang pagtatatag ng samahan ng mga migranteng Pilipino sa Barcelona o yung tinatawag nilang SMPD. Ngunit, ito ay tumagal lamang ng 4 na taon dahil sa crab mentality syndrome. Ito ang isa sa mga masasamang katangian ng mga Pilipino. Kapag nakikita nila na ang isang tao ay umuunlad, umaasenso, may ginagawang mabuti, gagawan nila ang lahat para ibagsak ka. Kaya upang maiwasan ng karagdagang komplikasyon, nagbitiw ako. Ganun lang kasimple. Ayoko ng komplikasyon sa buhay ko. Naging presidente ako ng Sentro Filipino sa loob ng 10 sunod-sunod na taon. Hanggang sa ngayon, ako pa rin ang nakaupong presidente. Nagpaplano akong magbitiw bilang presidente sa kasalukuyan dahil hindi na ako bata. Na-realize ko ngayon, kailangan ko nang unahin ang aking kalusugan bago ang anumang bagay. Ngunit, ang paglilingkod sa mga Pilipino ay mananatili pa rin sa aking puso. Isa ito sa mga bagay na hindi ko talaga maiyaalis. Ako ay naroon lamang kung kinakailangan. Hindi tulad ng dati kung saan
Kailangan kong araw-araw nasa sentro, araw-araw may mga bumibisitang tao na nangangailangan. Kung may importanteng pagpupulong na dapat puntahan, ako ay laging magiging kanilang suporta, anuman ang mangyari. Sa kasulukuyan, ipinagmamalaki kong sabihin na sa edad na 75 taon, nagawa ko na ang aking bahagi bilang isang kaibigan, isang nanay, isang asawa, isang Pilipino. Isang payo na nais kong ibahagi sa lahat. Huwag na huwag mong kalimutang balikan kung saan ka nang galing. Dahil laging ikaw ang mag-a-adjust dapat. Sa halip na maghintay ka na mag-adjust ang ibang tao para sa'yo. Lagi mong baunin ang magagandang aral ng buhay tulad ng pasensya, paglilingkod, kabaitan, ang iyong oras at pagpapahalaga sa bawat maliliit na bagay na iyong natatanggap. Huwag mong kalimutan na magpasalamat. Isa pa, mahalin mo ang iyong pamilya ng higit sa lahat. Dapat kang puno ng pagmamahal bago mo ito maibigay sa iba. Huwag kang bibitaw sa iyong pamilya kahit ano ang mangyari. Nagkaroon ako ng hindi magandang relasyon sa aking asawa. Ngunit, hindi ito kailanman nakaapekto sa aking disposisyon bilang individual. Naging adik siya sa droga at maaari mong isipin kung ano magagawa ng isang adik. Naranasan ko ang pinakamasamang relasyon na ni sa pangarap ay hindi ko naisip na aking mararanasan. Ngunit, hindi ako naging mas mababang tao. Naghiwalay kami ng landas ngunit hindi legal. Hindi ko naramdaman na mag-isa ako. Hanggang ngayon, ako ay nag-iisa. At hindi ako naghahanap ng ibang lalaki para makumpleto sa ang aking mundo. Oh no, excuse me. Ang mga babae ay maaaring mabuhay ng walang kasama na isang lalaki. Sincerely, masaya ako sa pagiging ako. Ang pinakadakilang bagay na nagawa ko ay ang pagdala ng aking pamilya dito sa Barcelona, Spain. Pakiramdam ko ay kumpleto na ako. Ang mundo ko, masaya at sama-sama kami. Wala akong namimiss. Wala akong plano na mag-settle down sa Pilipinas. Bibisitahin ko lang ito isang beses sa isang taon. Wala akong kaplano-plano na doon tumanda at doon mamaalam. Kasi kapag naroon ako sa Pilipinas, ang puso ko ay nagnanais makabalik kaagad sa Barcelona. Ito ang aking tahanan. Ang Barcelona ang lugar ko. Dito ako mamamatay. Ito ang tahanan kung saan ako mayroong ipinagmamalaking laging babalikan.